Hollywood TV. Patay na siya, ulit ni Catherine nang hindi ako kumibo. Tumayo ako sa kinatatayuan ko, nanlamig. Nakahandusay sa mahabang sopa ang malaking katawan ni Ibrahim Anderson. Nakasuot siya ng plain white shirt at black pants. Walang bahid ng dugo sa kahit saang parte ng katawan niya. Mukha siyang tahimik lang na natutulog. Siya ay isang malusog na tao at hindi siya mukhang matanda sa kabila ng kanyang edad, kaya't ang kanyang pagkamatay ay sobrang shock. Habang pinagmamasdan ko siya, ang mga tanong sa isip ko, namatay ba siya sa natural na dahilan? Atake ba sa puso? Kung hindi natural na dahilan ay may sumakal sa kanya hanggang mamatay. Kung oo, sino? Si Samantha. Kung pinatay niya ito, sa anong dahilan? Paano niya nagawang patayin ang kanyang asawa? Sigurado ka ba dyan? Tanong ko, hindi pa rin sigurado. Sigurado ako dito. Ang mga taon ng pagsasanay ay naging dahilan upang makilala ko kung ang isang tao ay patay o hindi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa katawan. Malumanay niyang paliwanag, her expression serious as hell. Just to make sure I checked his vitals, but sadly his pulse was non-existent. Ang kanyang katawan ay matigas at malamig na nagpapatunay lamang na siya ay patay ng ilang oras. Lumipad ang mga daliri ko sa nakabuka kong labi para pigilan ang paghingal. Paano? Tanong ko sa halos hindi marinig na bulong. Pinagmasdan ng hindi makapaniwalang mga mata ang walang buhay na katawan. Arsenic poisoning. Tugon ni Catherine, pinulot ang takip ng bote na aksidenteng nahulog sa sahig. Nagulat ako na nakita niya ang bagay na nakasilip sa ilalim ng sopa. Siguradong nagtataglay siya ng matatalas na mata. Hindi ko makikita ang takip kung ako yun. Maingat niyang inilagay ang takip sa loob ng ziplock at itinago ang ebidensya sa loob ng kanyang bulsa. Biglang umalangaw sa tenga ko ang sinabi ni Samantha. Sa wakas ay napagtanto ko kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Ngayong patay ka na, alam mo na kung sino ang susunod. Hindi na rin siya naging kapakipakinabang sa akin, kaya dapat ka na niyang sundan hanggang libingan. Ang tinutukoy niya ay ang asawa niya. Wala akong nararamdamang awa kay Ibrahim Anderson. Ni minsan ay hindi siya naging ama ni Gabriel. Ang pinagsisisihan ko lang ay madali siyang namatay. Dapat ay buhay pa siya at binabayaran ang kanyang krimen sa loob ng kulungan, ngunit ngayong wala na siya ay wala nang magagawa. Umalis na tayo dito, Monica. Sabi ni Catherine, puno ng urgency ang tono niya. Napatigil ako sa pag-iisip at nagayos. Hinawakan ni Catherine ang mga pulso ko, at hinila ako papunta sa pinto. Binagtas namin ang mahabang corridors hanggang sa makarating kami sa grand staircase, at tahimik kaming tumakbo pababa ng hagdan. Mas madaling lumabas ng bahay kumpara sa paglusot. Ang mga katulong sa loob ng bahay ay wala kahit saan. Dapat ay binigyan sila ni Samantha ng isang araw para maisakatuparan ang kanyang plano. Maaari siyang magpanggap na si Ibrahim ay namatay sa isang atake sa puso. Isang katulong ang darating sa mansyon ng madaling araw at matutuklasan niya na si Ibrahim ay namatay sa loob ng kanyang silid. Pagkatapos ay ipahayag sa balita na siya ay namatay sa mga natural na dahilan. Mahusay ang ginawa ni Samantha sa paggawa ng kanyang mga plano. Sinong mag-aakalang siya ang pumatay sa kanyang asawa? Makalipas ang 5 minuto, ligtas na kaming nakarating sa sasakyan ni Catherine. Nang makapasok na kami sa loob, binuksan niya ang makina at umuwi na kami. Kinabukasan, nabalita sa iba't ibang news outlet ang pagkamatay ni Ibrahim Anderson. Ito rin ang mainit na headline ng bawat pahayagan. Ang kanyang kamatayan, tulad ng naisip ko na mangyayari, ay pinasyahan ng isang atake sa puso. Nagtataka ako kung magkano ang binayaran ni Samantha para lang pekein ang resulta ng autopsy. Sa pinakabagong live coverage sa telebisyon, makikita si Samantha na suot ang kanyang pinakamagagandang damit para sa pagluluksa habang ini-flash niya sa camera ang kanyang namamaga na mga mata na parang ipinapakita sa lahat na siya ay umiiyak. Hindi ko maiwasang umikot ang mga mata ko habang nakikinig sa interview niya sa press. Ang hirap makinig ng kasinungalingan kapag alam ko ang totoo. Hindi makapaniwala si Ibrahim Anderson na ang kanyang anak sa labas na si Gabriel Carter ang pumatay kay Angela, ang asawa ni Vince, kaya't sinisisi ng asawa ko ang kanyang sarili. Hindi na siya kumakain ng maayos mula noon, halos hindi na siya natutulog at sobra-sobra siyang umiinom ng napakalaking dami ng alak at iyon ang nagdulot sa kanya ng isang nakamamatay na atake sa puso. Ikinalulungkot kung hindi ko siya nailigtas. Nagsimula nang dumaloy ang mga luha sa pulang-pulang pisngi ni Samantha. Ang mga press na nakapaligid sa kanya ay nag-flash ng kanilang mga kamera upang makuha ang kanyang mukha ng kalungkutan. Naikuyong ko ang kamao ko sa frustration habang pinapanood ang eksena sa flat TV screen sa loob ng kwarto ko. Si Samantha ay isang magaling na artista. Napakahusay niyang ginagamit ang kanyang talento. Sino ang makakapag-isip na siya ay umiiyak ng luha ng buwaya?
Naiinis ako sa panunood ng kilos niya. Kinailangan ko ng matinding pagpipigil sa sarili na hindi itapon sa screen ng telebisyon ang marupok na basong hawak ko. Hustisya ang mananaig. Sisiguraduhin kong magbabayad si Mr. Gabriel Carter Grayson sa kanyang mga krimen. Gamit ang kapangyarihan at impluwensyang mayroon ako, sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya at gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng kulungan. Ang panunood ng pagkukunwari ni Samantha sa live television parang gusto kong masuka. Inagaw ko ang remote control at pinatay ito. Matapos patayin ang kanyang asawa kagabi, nagtataka ako kung paano niya nagawang harapin ang isang grupo ng mga tao nang hindi nakakaramdam ng 1 pulgada ng pagkakasala. Dapat mahiya siya sa sarili niya. Walang alinlangan na ginawa niyang parang pinatay ni Gabriel si Angela para mapunta kay Gabriel ang atensyon ng publiko. Ganon talaga ang nangyayari ngayong patay na si Ibrahim Anderson, nakalimutan na ang isyu ni Vince ngayon. Huminga ako ng malalim at walang tigil na itinaas ang baso sa labi ko, at nagbuhos ng tubig para mabawasan ang panunuyo ng lalamunan ko. Sa ngayon, may isip ni Samantha na siya ang nanalo. Balang araw ay kakatok si Karma sa kanyang pinto sa mismong sandali na hindi niya inaasahan ito. Isang mahinang katok sa pinto ang gumising sa aking malalim na pag-iisip. Maingat kong inilagay ang baso sa ibabaw ng mesa, at dahan-dahang tinungo ang pintuan. Pagbukas ko ng pinto, dali-daling pumasok si Catherine Gray sa kwarto. May kakaibang pagsimangot ang maganda niyang mukha, habang nakaupo sa kama at inilagay ang laptop sa kandungan niya. Nakita ko ang pagmamadali sa kanyang mukha, mabilis kong isinara ang pinto. Sa mahaba at nagmamadaling hakbang ay narating ko na siya. Kat, may problema ba? Itinanong ko. Pinagmamasdan ko ang ekspresyon ng mukha niya at nagtataka kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Nang walang sumagot, dahan-dahan akong umupo sa espasyo sa tabi niya. Pinagmasdan ng mga mata ko ang laptop na binuksan niya sa kandungan niya. Tingnan mo ito, Monica. Itinuro niya ang gusali sa larawan. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Tanong niya, biglang napuno ng excitement ang tono niya. Naningkit ang mga mata ko sa sulok habang tinutuon ko ang hindi hating atensyon ko sa screen ng laptop niya. Ang nasabing larawan ay isang lumang 2 palapag na gusali na tila nangangailangan ng mabigat na pagsasaayos. May ilang sasakyan na nakaparada sa harap ng gusali. Walang kapansin-pansin sa larawan, naisip ko, hindi mo ari kung ano ang gusto ni Catherine Grace na makita ko. Hindi ko talaga gets ang ibig mong sabihin. Sagot ko, sumuko pagkatapos ng ilang minutong pagsisiyasat. Hindi ko lang makuha ang tinutukoy niya. Ito ang sasakyan ni Angela. Dito siya huling nakita bago siya namatay. Ang tugon ni Catherine ay pumukaw sa aking interes. This time, lumapit ako at tumitig sa sky blue Ford na nakaparada sa parking area sa harap lang ng 2-story building. Then my curious gaze shifted to the building wondering what Angela was doing in that place. St. James. Iyon ang mga salitang nakasulat sa gusali. Parang pamilyar ang mga salita. I'm sure narinig ko na ito dati, pero nakalimutan ko kung saan. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko nang hindi naalis ang tingin ko sa screen. St. James. Binasa ko ng malakas ang mga salita. Sa pagkakataong ito ay sa wakas na pagtanto ko kung saan ko narinig ito noon. Nakasulat sa painting na winasak ni Samantha. Nanlaki ang mata ko, napaangat ang kilay ko sa kisame habang nakatingin kay Catherine. Base sa aking pagsisiyasat, ang St. James ay isang lumang orphanage na matatagpuan sa labas ng bayan. Paliwanag ni Catherine habang nag-click sa isa pang larawang kuha mula sa labas ng rundown na orphanage. Nang tumingin ako ng mas malalim sa mga records ng orphanage ng bata, natuklasan ko na si Angela ay isang pangunahing sponsor na tumutulong sa pagpapatakbo ng orphanage. Huminga ng malalim si Catherine bago nagpatuloy. After what I discovered, I arrived at the ultimate question, what is she doing in that place before her death? Parang alam ko na ang sagot. Sumagot ako. Pagkatayo ko sa kinauupuan ko, humalukip-kap ako sa ilalim ng dibdib ko at naglakad pabalik-balik. May isang logical na dahilan na naiisip ko kung bakit siya naroon. Napatingin sa akin si Catherine, nanlaki ang mga mata niya dahil sa curiosity. May mga kamag-anak ba siya doon? Ipinilig ko ang ulo ko ng tuluyan na akong huminto sa paglalakad. I can't answer that. However, I have an idea why she was there. I have a feeling that it concerns her child. Nanlaki ang mga mata ni Catherine, nakataas ang kilay sa kisame, at nakabuka ang mga labi, ilang sandali pa ay hindi na siya makapagsalita. Nang makabawi siya mula sa pagkagulat ay nagsalubong ang kanyang mga kilay sa konsentrasyon habang nababalot sa sarili niyang mga iniisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang sandali, isinara ni Catherine Grace ang screen ng kanyang laptop at bumangon mula sa kama. May misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa pintuan. Aalis na tayo, sabi niya sabay abot sa doorknob. Aalis? Saan? Tanong ko na nagtataka. Siyempre sa St. James.
Sagot niya at isinara ang pinto, kaya wala akong oras na tumanggi. Matapos ang 2 oras na mahabang paglalakbay, sa wakas ay huminto ang sasakyan ni Catherine sa harap ng orphanage ng St. James. Isang malaking buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi pagkatapos kong buksan ang pinto ng kotse, at iunat ang aking mga manhid na binti. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng kabilang side ng pinto. Pagkatapos, tumabi sa akin si Catherine at sinuri ang gusali tulad ng ginagawa ko. Ang St. James Orphanage ay isang 2 palapag na gusali na matatagpuan sa gitna ng isang sakahan. Understable ang kakaibang lokasyon dahil ang orphanage ay pinamamahalaan ng mga madre. Matanda na ang lugar, at malabo ang hitsura, at mas masahol pa sa sikat ng araw kumpara sa mga larawan. Pero sa kabila ng hitsura nito, ang lumang gusali ay nakatayong mapagmataas at mataas sa ilalim ng mainit na nagliliyab na araw. Kinalawang ang mga gate at parang malalaglag mula sa mga bisagra nito anumang oras sa lalong madaling panahon. Malinaw, walang sapat na pondo ang establishment para mapanatili ang lugar. Tumawid ako sa mabato na lupa at halos madapa ng ilang beses sa proseso. Ipinapalagay ko na ang landas ay hindi sementado at nasemento dahil sa kakulangan ng pondo. Sumunod si Catherine Grace sa likod ko, bumubulong ng hindi maintindihang mga sumpa sa suot niyang high-heeled shoes. Natuwa ako na naka-rubber shoes ako ngayon. Pagdating ko sa gate, pinindot ko ng 2 beses ang buzzer at naghintay na may dumating. Hindi na ako naghintay nang may narinig akong mga yabag mula sa loob. Sinundan ito ng langit-ngit ng mga metal habang may nag-unlock ng lock. Tumugos sa aking tenga ang tunog ng mga kalawang na gate na bumukas. Tapos may lumabas na babaeng nakasuot ng black habit emerged. "How may I help you?" she asked in a very angelic voice na halos mapapikit ako. Nagulat ako nang lumipat ang mga mata ko sa mukha niya. Ang kanyang katangi-tanging amber cat eyes ay nahuli ako nang hindi nakabantay nang sumalubong ito sa akin. Natahimik din si Catherine Grace nang dumapo ang tingin niya sa mukha ng madre. Kahit na nakatakip ang kanyang ulo sa habit, hindi maitatanggi na mayroon siyang napakagandang mukha na lubos na nagpapaalala sa akin ng isang chiseled statue of Virgin Mary. "I am Sister Bella Rose," tuluyang nagpakilala ang babaeng nasa harapan ko, sabay yuko ng ulo. "I am Monica," nagpakilala ako saka lumingon kay Catherine, senyales na magpakilala. "I am Catherine Grace, kaibigan ni Monica." Sa wakas ay nagpakilala siya pagkatapos niyang mahanap ang kanyang mga salita. "Ikinagagalak kung makilala kayong dalawa." Ang kanyang mahubog na labi ay gumulong sa isang ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang buong mukha. Napakaganda ng mukha, naisip ko sa aking sarili na pinagmamasdan ang kanyang malalim na mga mata, matangos na ilong, at ang kanyang nakakainggit na matataas na cheekbones. "Pasok kayo sa loob para mag-refresh. Alam kong pareho kayong pagod pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay." Hinila ni Sister Bella Rose ang mga gate na mas lumawak ang mga bisagra. Takot na takot akong bumagsak ang buong gate kaya naman dali-dali akong pumasok. Sumunod naman sa likod ko si Catherine. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi magandang kondisyon ng orphanage. Paumanhin ni Sister Bella habang dahan-dahan kaming pumasok sa main entrance ng building. Wala kaming sapat na donasyon para maayos ang buong gusali. Ang sapat na donasyon na natatanggap namin ay sapat lang para sa pagkain at damit ng mga bata. Dagdag niya na may mabigat na loob. Dumapo ang aking mga mata sa sirang kisame, sa mga dingding na nababalatan ng pintura, at sa sahig. Ang tanawin ay nagpasakit sa aking puso. Ang mga mahihirap na kaluluwang naninirahan sa lugar na ito ay karapat-dapat sa mas komportableng buhay. Iniisip ko kung maaari kong hikayatin ang aking ama na maging isa sa mga pangunahing sponsor ng orphanage. For sure mapapakinabangan ito ng lahat ng bata. "It's okay Sister Bella, don't mind us please," sinabi ko sa kanya at binigyan siya ng isang malambot, nakakapanatag na ngiti na sinuklian niya ng parehong init. As you could see, tahimik dito since the children are inside their classrooms on the 2nd floor. They wouldn't bother us for now and we can drink tea for a while. Huminto si Sister Bella sa harap ng isang pinto at binuksan ito. Ito ang lugar kung saan kami tumatanggap ng mga bisita. Pumasok kami sa maliit na kwarto na parang library maliban sa mas maraming bakanteng shelves kaysa sa mga libro. May isang bintana sa loob, ngunit nabasag ito at nilagyan ng transparent tape ang sirang bahagi ng bintana upang maiwasan ito mula sa karagdagang pinsala. "Maupo muna kayo sandali, at kukuha ako ng tsaa para sa inyong dalawa." Sumenyas si Sister Bella sa mesa malapit sa bintana bago lumingon sa pinto para kumuha ng tsaa. Nang wala na siya, nag-aalinlangan akong umupo sa umaalog na upuan na gawa sa kahoy. Natatakot ako na baka hindi nito magawang dalhin ang aking timbang, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito bumagsak pagkatapos matanggap ang aking timbang tulad ng inaasahan ko. Umupo si Catherine sa tapat ng upuan sa tapat ko. Nabaluktot ang mukha niya sa pag-aalala nang umirit ang upuan sa bigat ng kanyang bigat. Medyo kumalma lang siya nang hindi nalaglag ang mukhang lumang upuan.
Tahimik kaming nakaupo habang pinagmamasdan ang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Sister Bella Rose sa loob ng kwarto na may dalang tray sa kamay. Maingat niyang inilagay ang laman ng tray sa ibabaw ng mesa, sa kanilagyan ng nakakapaso na mainit na tsaa ang mga tasa bago siya umupo sa huling bakanteng upuan. Now that we are settled, can I ask kung bakit kayo pumunta dito? Mahina at matamis ang boses ng madre at nakakapanatag. Nakikinig ako sa kanya ng ilang oras habang nagsasalita siya. Ang ibig kong sabihin, 2 oras na biyahe ang lugar na ito mula sa bayan, at naiisip ko na nagpunta kayo rito para sa isang napakahalagang dahilan. Idinagdag niya, ang kanyang mga amber na mata ay sumilip sa magagandang pilik mata. Maganda niyang kinuha ang kanyang tasa at dinala iyon sa kanyang mga labi. Matyaga siyang naghintay ng tugon. Dumampi sa aming mga mukha ang kanyang nagtataka niyang mga mata. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kwarto habang pinagmamasdan namin ang isa't isa. Kalmadong humigop ang madre sa kanyang tiyan na para bang binibigyan niya kami ng sapat na oras upang ipahayag ang aming intensyon. Huminga ako ng malalim habang binubuo ang mga salita sa loob ng aking isipan bago magsalita. Ang pinakamagandang bagay na dapat kong gawin ngayon ay sabihin kay Sister Bella Rose ang tungkol sa katotohanan. Mabuti siyang tao at hindi niya kami huhusgahan. Sinasabi sa akin ng instinct ko na mapagkakatiwalaan ko siya. Siya ay mapagkakatiwalaan hindi lamang dahil siya ay isang alagad ng Diyos, ngunit ito ay dahil ito ang sinasabi sa akin ng aking intuition. Gayun din, kung mayroong isang tao na kusang loob na tumulong sa amin na magbigay ng impormasyon upang tumulong na ituro ang pumatay kay Angela, iyon ay si Sister Bella Rose. Walang alinlangan, nais ng madre na humingi ng hustisya para sa biglaang pagkamatay ni Angela. Ang St. James Orphanage ay may utang na loob kay Angela, kung wala siya, matagal nang gumuho ang charity. Sapat na dahilan iyon kung bakit nanaisin ni Sister Bella na makipagtulungan. Siguradong naramdaman ni Sister Bella ang aking pagdududa, nakuha niya ang aking mga mata at binigyan ako ng isang malambot at nakakapanatag na ngiti. Ang kislap ng kabaitan sa kanyang mga mata ay agad na natunaw ang aking mga pagdududa. The truth is, we came here to ask questions about Angela, sabi ko sa wakas. Isang mabigat na pasanin ang naalis sa aking dibdib nang sabihin ko ng malakas ang mga salita. Hindi man lang nagpatinag si Sister Bella sa pagpasok ko. Maging ang mga ekspresyon ng kanyang mukha ay nanatiling kalmado at composed. Marahil ay nakita na niya itong paparating. Maingat niyang ibinaba ang tasa sa mesa. Nagkataon ba kayong mga kaibigan niya? Ang kanyang nagtataka na titig ay muling sumama sa aming mukha na para bang sinusubukan niyang alalahanin kung nakita niya kami noon. Hindi kami close sa kanya, matapat kong sagot habang umiiling. Ang totoo ay hindi ko naging kaibigan si Angela. Ni hindi nga kami close. Milya at milya ang pagitan namin at ang tanging bagay na maaaring tukuyin ang aming relasyon ay ang salitang kaaway. Napabuntong hininga ako sa pag-aakalang tapos na ang lahat ng nangyari sa pagitan namin. Wala na si Angela. She was murdered by her mother-in-law. Wala akong tinatagong sama ng loob sa kanya. Nagkamali siya sa akin noon, pero napatawad ko na siya. Hindi ako matigas ang puso at pinatawad ko ang mga taong nagkasala sa akin dahil ito ang tanging paraan upang palayain ang aking sarili. Tumikhim si Catherine Grace. Napunta agad ang tingin ko sa kanya. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa at dahan-dahang itinaas sa kanyang mga labi. Kinuha ko ang tasa ko sa mesa, at ininom ang laman. Kumalat sa bibig ko ang masarap na lasa ng turmeric tea. Matapos humigop ng mabilis na tsaa si Catherine ay ibinaling niya ang tingin sa direksyon ni Sister Bella at tumingin ng malalim sa mga mata nito. Hindi kami ganoon ka-close ni Angela at hindi rin kami kabilang sa circle of friends niya. We could say that we are someone concerned about her death. I am Catherine Grace and I worked as a private investigator who's helping solve Angela's murder case. My friend here, Monica, is involved with the case too. Napaka-profesional ni Catherine. Mukhang may karanasan siya at alam niya kung ano ang sasabihin sa mga sitwasyong tulad nito. Bumagsak ang mga mata ni Sister Bella sa kanyang tasa nang ibinaba niya ito sa kahoy na mesa. Binalot ng kalungkutan ang kanyang napakatingkad na amber na mga mata. Napaka-expressive ng mga mata niya na siya ang tipong madaling basahin kahit gaano pa niya pinipigilan ang kanyang emosyon. Isang araw bago sinaksak hanggang mamatay si Angela ay pumunta siya rito. Kung alam kong ito na ang huling pagkakataon na makikita ko siyang buhay hindi ko na siya pinayagang umalis. Nanginginig ang mga labi niya habang nagsasalita, namumuo ang mga luha sa gilid ng mga mata niya habang puno ng panghihinayang. Hindi mo kasalanan na namatay siya. Marahan kong bulong, pilit na pinapagaan ang bigat sa dibdib niya. Sana maramdaman ni Samantha ang guilt na iyon sa walang awang pagpatay kay Angela. Sa kasamaang palad, sa baluktot niyang isip ay kabaligtaran ang kanyang nararamdaman. Pero, kung pinigilan ko lang siya sa pag-alis noong araw na iyon, ang buhay niya ay maliligtas.
Tinitigan niya ako nang hindi kumikislap, namumula ang mga mata niya sa pilit na pinipigilan ang mga luha. Maaaring totoo iyon, katwiran ko at tumingin ng malalim sa mga mata niya. Gayunpaman, kung pipigilan mo siya sa pag-alis sa araw na iyon ay hindi ito nangangahulugan na siya ay magiging ligtas magpakailanman. Ang kanyang killer sa kalaunan ay makakahanap ng isang paraan upang i-dispatch siya. Ang sitwasyon ay hindi maaaring makatulong at ang salarin ay hindi mapigilan. Kaya't mangyaring itigil na sinisisi mo ang sarili mo. Inabot ko ang kamay niya at panatag itong pinisil. Ang kanyang mga daliri ay malambot at makinis, at ito ay nagpapaalala sa akin ng mga talulot ng rosas. Alam kong hindi ko kasalanan, pero sobrang frustrated ako na wala akong magawa para iligtas siya. Bulong niya, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nilunok ko ang biglang nabuong bukol sa lalamunan ko. I never liked Angela but it doesn't mean na feeling ko hindi malungkot sa kanyang pagkamatay. Ang mga tao ay natural na namamatay ngunit mahirap tanggapin na siya ay namatay ng isang mabangis na kamatayan. To think na ang salarin na walang awang sumaksak sa kanya ng maraming beses ay nakakawala pa ay lalo akong nadidismaya. By any chance, pumunta ba si Angela dito sa orphanage para ihatid ang kanyang monthly donations? Sobrang intense ng usapan na halos nakalimutan ko na yung tsa ko. Nagpatuloy si Catherine Gray sa paghigop ng kanyang tsa habang nakikinig sa aming usapan. May kakaibang kinang sa mga mata niya. Yes, partly that's the reason why she came here. Partly, nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa orphanage noong araw na iyon ay upang ibigay sa amin ang kanyang anak. Ano, muntik ko nang malaglag ang tasa ng tsaa sa harapan ko. Napakurap ako ng ilang beses habang tinutunaw ang mga salita. Ang kagulat-gulat na balita ay nagpatahimik sa akin ng halos 1 minuto. Nang malipat ang tingin ko kay Catherine, gulat na gulat din siya gaya ko. Mabilis niyang ibinaba ang tasa na hawak niya sa nanginginig niyang mga daliri bago pa malaglag ang laman sa damit niya. Inabot niya ang anak niya for adoption. Tanong ko na medyo nakabawi sa gulat. Siguradong kayang-kaya ni Angela na palakihin ang kanyang anak na lalaki ng mag-isa at walang tulong mula sa kanyang asawa o pamilya nito. Nagulat ako nang malaman na ibinigay niya ang kanyang anak for adoption. Bakit niya gagawin iyon? Oo, sabi pa nga niya na walang makaalam na dinala niya ang anak niya sa orphanage. Pero bakit naman gagawin ni Angela yun? Malakas kong sinabi ang mga salita. Iniisip ko kung sinusubukan niyang itago ang kanyang anak sa isang tao. Umiling si Sister Bella. I'm sorry but that's the question I couldn't answer. It was only her who could explain that. Bumagsak ang mga balikat ko. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Ang biglaang paghahayag ay nagpainit ng aking ulo. Wala bang nabanggit si Angela bago siya umalis? I mean, did her behavior appear so strange? It was Catherine Grace leaning closer. Ni minsan ay hindi umaalis ang kanyang mga mata sa mukha ni Sister Bella habang kinukwenta niya ang ekspresyon ng madre. Huminga ng malalim si Sister Bella. Nahulog siya sa panandaliang katahimikan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa konsentrasyon habang inaalala ang eksaktong mga pangyayari noong huling pagbisita ni Angela. Inip kong hinintay siyang magsalita habang hinahabol ang aking hininga. Honestly, may kakaiba sa kanya noong mga oras na iyon, paranoid at nininervyos siya at nang buksan niya ang kanyang bag para kunin ang pera ay may nakita akong baril sa loob. Si Angela ay hindi kailanman nagdala ng anumang armas sa kanya dati. Inabot ni Sister Bella ang kanyang tasa at mabilis na humigop para pakalmahin ang sarili. She must be afraid na may sumusunod sa kanya. I want to think that Angela was trying to protect her child from someone. Kaya tama ang assumption ko. Sinusubukan niyang protektahan ang kanyang anak ngunit kanino? Mula sa kanyang mother-in-law. Kung oo nga, bakit sinasaktan ni Samantha ang apo niya? Isang malalim at galit na buntong hininga ang pinakawalan ko. Patuloy na namumuo ang mga tanong sa aking isipan, at iniisip ko kung makakatagpo ba ako ng sagot. Sana, may madiskubre kami ni Catherine sa lalong madaling panahon na maaaring makatulong sa kaso ni Angela. Hanggat malaya si Samantha hinding-hindi magiging mapayapa ang aking isipan. Patuloy akong natatakot na baka ako ang susunod sa kanyang listahan. At dito na po, nagtatapos ang part 59 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.